Sa paggulong ng Technical Working Group ng komite na pinangungunahan ni Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Vanessa Swansing, isinusulong ang mga panukalang batas na may layong amyendahan ang Republic Act No. 11930 o batas na nagpaparusa sa mga nagpapakalat o gumagawa ng pang-aabuso sa mga bata. Hinimay ng mga mambabatas ang laman ng inihain ni Representative Swansing na House Bill 2319 o pagpaparusa sa mga nagpapakalat, gumagawa, nagbebenta at nagpo-promote ng child sexual abuse o exploitation na ginawa mula sa artificial intelligence o anumang computer-generated. Layunin ng panukalang ito na amyendahan ang Republic Act No. 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and the Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Ayon kasi sa mambabatas, ginagamit na ng mga masasamang loob ang AI at iba pang computer-generated means para gumawa at mag-upload ng mga malisyoso at sensitibong photo o video online. Rinarun nila doon sa app. So in that case, hindi siya, hindi involved yung real child in sa production of society, but it's still considered as a child. But as a child, as defined. But also, like, yung na-produce na yun, na from the raw photos to that, yung ginamit through AI. Sa akin din yun. That's still, it's a crime. Dagdag pa niya, may pamamaraan ang ilang child predators para makakuha ng gagamiting larawan gamit ang AI at makapag-produce ng masiselang litrato. May mga times na, actually, ang ginagawa ng mga predators and like, yung perpetrators of society, pupunta talaga sila sa far-flung communities na no read, no write. Tapos, kukuha sila ng pictures doon ng mga bata. Tapos, ipapasign dito na, para lang yan, para magamit ko for modeling. Yung pala, society na yung produce. Isa rin sa hihimayin ang House Bill 5494 ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson Rolando Valeriano. Ayon kay Representative Valeriano, pangunahing pinagmumula ng naturang pang-aabuso ay ang social media na anya'y nagagamit para i-blackmail ang mga kabataan para gumawa ng mga masiselang bagay kapalit ng pera. Layon anya ng panukalang ito na mapigilan at maparusahan ang mga kriminal na gumagawa ng nasabing exploitation. Layon din ng panukala na umalain ang umiiral ng batas sa nagbabagong sistema ng OSAIC at SISAEM para agad na mapigilan at maiwasan ito. Matatandaan sa nakaraang pagdinig ay tinalakay ng mga mambabatas ang ilang mga panukalang mayroong parehong layunin. Samantala, layunin din ng komite na bumuo ng substitute bill at mahimay ng mabuti ang naturang mga panukala. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.